Hi, ako nga pala si Kuya Meds. Gwardiya ako at meron akong 3 anak. Ganito magsisimula ang kwento ko. So, ang ginagawa ko nga pala pag wala akong pasok, nagsa-sideline ako. Nagre-repair ako ng mga cellphone. So, ganyan na may inaayos ako ngayong isang Asus. Ang issue pala ng cellphone na to ay bigla na lang daw siyang hindi nagcha-charge. So, kahit anong charger ang ginagamit niya, hindi rin siya nagcha-charge. So sabi ko, i-check ko muna para makita ko kung anong sira. Tapos yun nga, nung chinek ko sa schematic, wala nang lumalabas na reading. So ang unang suspect ko dyan, yung charging port. Kaya yun nga, nung binaklas ko na yung cellphone, pinalitan ko siya ng charging port. So ngayon, tinatanggal ko muna yung charging port. Ginamitan ko siya ng hot air. Tapos yung tweezer, ginamitan ko rin siya. Tapos siya, pagkatapos ko natanggal yung charging port, ginamitan ko naman siya ng soldering wick para matanggal naman yung mga natirang lead. So para mas malinis yung pagkakabitan ng bagong charging port dun sa may board ng cellphone, para at least malapat ng maayos. So yan, chine-check ko na yung charging board kung okay ba yung mga naikabit ko na bagong charging pin. So yan, kinakabit ko na dun sa may cellphone. So yung mga connection niya, kinabit ko na. So yan na yung connector ng charging board papunta dun sa board ng cellphone, dun niya sa may baba. Tapos kinabit ko na rin yung connector ng antena. So importante din yun, kailangan na maikabit natin yun. Baka pag hindi mo na ikabit, biglang mawalan ng signal yung cellphone. Tapos yung sa vibrate pala niya, ihinangin ko pa yan kasi tinanggal ko rin siya kanina. Ginamitan ko lang siya ng soldering iron. So ganyan lang ginagawa ko pag wala akong pasok, o halimbawa pang gabi ako sa umaga, nagre-repair ako ng cellphone dun sa bahay. Para yung mga pending pa nga akong mga repair, kasi hindi ko rin gano'n talaga masikaso pag masyadong madami. So sinisingit ko lang siya sa bakanting oras ko. So ganyan, pag dumating na ako galing trabaho, kakain lang muna ako, tapos gagawin ko na yung mga cellphone na nakapending. Kailangan talaga dumiskarte para magkaroon ng dagdag kita. So ganyan ang ginagawa ko. Pag uwi ko sa bahay, nagre-repair ako ng mga cellphone. Pwede rin akong gumawa ng mga sirang rice cooker, electric pan, washing. Nag-wiring din ako sa electrical. Basta kaya kong gawin, ginagawan ko ng paraan para maayos. So kailangan talaga dumiskarte para may dagdag kita rin tayo. Kasi kung iasa lang rin natin sa sahod, kukulangin talaga. Kaya yun, nagsumikap ako na matuto na mag-repair ng cellphone. At sa awa naman ng Diyos, natuto naman tayo. Binigyan tayo ng talento para makuha agad yung mga basic repair. So ayan, nilinisan ko na nga pala yung kinabit ko na charging port dyan sa may board ng cellphone. So naikabit ko na siya, pinipix ko na lang siya para at least maikabit na natin. So ganun lang ang pag-repair ng cellphone, mga basic troubleshooting lang nga. Pag halimbawang hindi siya nag-charge, check natin sa may schematic kung walang reading. So unang i-tester natin doon sa may katulad yan sa charging port ng cellphone na to. Yun, positive nga na yun ang nasira. Kaya ang ginawa ko, pinalitan ko siya ng bago. So check ko na lang yan uli kapag naikabit ko na lahat ng mga tornilyo, para at least ma-fix na natin yung cover ng cellphone na to. So yan, kinabit ko na nga pala yung charger. So yun, lumabas na yung battery indicator, charging logo. So okay na to, goods na tong cellphone na to. Ibig sabihin na nag-charge na siya, nagkakarga na.